Kung maalala nyo, si Mr. Baste po ay naging matapang-tapang, gustong kopyahin yung tatay niya. At nagdeklara siya noong March 22, to be exact. March 22, nung nag-turnover o nagpalit ng bagong hepe ng Davao City Police. At nagdeklara siya na binabalaan niya ang lahat ng adik at tulak dyan sa Davao City na umalis sa Davao City at mamamatay sila, papatayin sila. So pagkatapos nun, ng deklarasyon niya, Sabado, March 23, may namatay 3. Pag March 24, may namatay plus 2. So 5 na. So ako naman, naalarma ako kasi sinusunod, kinukopya yung style ng tatay. Ang style kasi ng tatay ay namimigay ng pera mula sa confidential fund sa Office of the Mayor at ibinibigay sa mga killer niyang pulis para kada patay babayaran niya. So ganun po ang nangyayari. Ibig sabihin, history repeating itself. Bakit nagre-repeat ang history? Ang history po o kasaysayan ay umuulit sapagkat pinapayagan po ng mga tao na uulit. Pero pag ayaw nating umulit, ibig sabihin may pagbabago sa ating mga puso, damdamin, lahat ng ating disiplina ay dapat hindi inuulit kundi binabago. Pupunta tayo sa mas magandang ugali. Kasi ang pinakamagandang ugali pagdating naman sa kampanya sa droga, ang tanging susi dyan ay, sige, manghuli ka na manghuli at kasuhan. Manghuli ng huli. Walang patid na huli. Kaya okay lang naman ang pronunciation ni bagong hepe ng PNP na si galing Brigadier General, naging 4-star General, si Police Director General Romel Francisco Marbil. Ang spelling ng apelyido Marbil. Ang pangalan ng lugar namin sa Marbel, taga Marbel ako, sa South Cotabato o Coronadal. So anyway, tama naman ang sinasabi niya na pronunciation na dapat ang gagawin diyan ay hindi na nila kailangan magdeklara na papatay. Kasi trabaho naman talaga ng pulis ang manghuli. So hindi magpatay, hindi manghuli. Kaya naduwag si Basti sa reaksyon ng mga tao, reaksyon ng ako, una nag-react yan Pinanawagan ko si BBM, tinawagan ko si Secretary Benhar Abalus, si Secretary si Boying Miribolia, pinanawagan ko si ang mga Commission on Human Rights. So kinabukasan, 5 pa lang ang patay, nag-imbestiga na. Nag-imbestiga na ang human rights. Minaalarma doon si Basti. At saka tinanggal sa pwesto ng PNP chief na noon ay si Benjamin Acorda Jr. yung 7 pulis na siyang nag-operate at siyang pumatay doon sa 7 na pinatay na nanlaban ko So, at kinasuhan pa sila ng kasong grave misconduct doon sa Internal Affairs Office. So malamang po guilty mga yun. Alam mo, kung ganito lamang sana ang ginawa ni Duterte noong araw, ng mga pulis ni Bato noong araw, hindi sila makakasuhan sa ICC. Tama itong ginawa ni Bongbong na inutos niya kay Acorda bago umalis si Acorda. Na talagang pag may patay, ang policy dapat sana hinihiling ko lang kay General Marbil na ituloy mo po yung polisiya na kung sa operation ng pulis ay may patay, automatic po tanggal ang pulis, mga buong pulis na unit kung may namatay. Di kaya kahit sugatan lang. Tama po yun. Tapos ilagay, investigahan kagad. Kung ganun po ang ginawa sa panahon ni Duterte na war on drugs, ay sigurado ko na hindi siya makakasuhan sa ICC. Ang problema po kasi sa ICC, para maintindihan yung mga kababayan ko, kukopihin ko yung salita ni Ginoong Marcos Sr. Mga kababayan ko, kaya kinanta pa nga ni Francis Magaluna, namatay na ngayon si Francis Magaluna, kakanta siya ng rap niya, mga kababayan ko. So yan ang halos boses ni Ferdinand Marcos Sr. So anyway, mga kababayan ko,
gusto ko maintindihan ninyo na ang kaso ni Duterte sa ICC ay nangyari dahil po sa mga namatay ay wala man lamang napaparusahan. Hindi po basta-basta ang pinatay. So natakot din doon siguro si Basti na gano'n na mangyayari sa kanya. So umabot po sa 30,000 katao ang pinatay. So sa record niyan. Pero ang inamin lamang ng Philippine National Police ay 6,000 plus. So ang importante lang sa ICC, hindi na kailangan na totoo na 30,000. Importante umamin na sila ngayon na 6,000. Kasi sa ICC kahit 5 lang ang pinatay, basta crime against humanity, ay talagang paparusahan ka kung ang bansa kung saan nangyari ay hindi gumagalaw. Kagaya sa Pilipinas, 30,000 ang pinatay, hindi man lamang gumalaw ang bansa natin. Sa utos ni Duterte, lahat ng mga hepe ng pulis ay pagtakatanggap sila ng report ng kanilang tao, Sir, may napatay kami, nanlaban eh. So, ang ginagawa nila automatic, hindi na kinakasuhan, inaabsuelto na kagad. So, iyan pong unang mali ni Duterte. So, ibig sabihin, sa may tinatawag kasi ng principle of complementarity. Ano ibig sabihin ng principle of complementarity? Ang International Criminal Court po ay pumapasok lamang sa sistema ng katarungan sa isang bansa kung yung bansa iyan ay wala kang makikita na katarungan na mangyari o may ginagawa nga para sa katarungan na investigasyon pero hindi naman genuine ang paghahanap ng katarungan. So yan po ang ibig sabihin ng principle of complementarity. Ngayon, kung gumawa naman ng investigasyon kagaya nitong ginawa ni Bongbong Marcos, ay walang karapatan ang International Criminal Court na pumasok kung tayo ay membro pa rin ng International Criminal Court. So ganun po ang dahilan kung bakit pumasok ang ICC sa kaso ni Duterte. So ngayon, hinamon nga ng ICC ang Pilipinas, binigyan sila ng pagkakataon ng International Criminal Court Office of the Prosecutor na pinayagan nila na suspindihin muna pagpatakbo ng investigation sa crime against humanity at binigyan ng 1 taon na pagkakataon ang Department of Justice o ang Pilipinas na kasuhan si Duterte sa mga namatay. Ang problema, natapos lang 1 taon ay wala pa rin ginawa. So napilitan ngayon ang bagong Office of the Prosecutor Chief na si Attorney Karim Khan na hingiin sa International Criminal Court Pretrial Chamber Judges na ipagpatuloy ng investigasyon kasi walang nangyayari. So by the way, ang nag-umpisa nitong kasong ito ng laban kay Digong at grupo ni Digong, kasama din si Sara, kasama si Bato, kasama si Bongo, kasama si Vitaliano Aguirre III, kasama rin dyan si Minardo Guevara, kasama marami pang ibang kasama dyan si Joby Espinido, sigurado ako. Kasama rin dyan si yung kasabwat ni Joby Espinido sa pagpapatay kay Mayor Ray Paruhinog sa Usami City na si dating congressman, suspended attorney, Henry Sibilya Uwaminal. Siya suspended attorney siya. Ako disbarred attorney. So kasama dyan si Sara Duterte. So ang hindi kasama dyan si Basti na nag-utos-utos ng War on Drugs Part 2 o The Return of the Comeback. So hindi nakasama rin doon si Pulong, na kapatid niya, kuya niya, si Paulo Duterte. So kasama si Bongo. Kasi si Bongo rin nilagay din doon na nag-utos din para pumatay. Tapos kasama si Sara Duterte, nag-utos din siya para pumatay. Maliban dyan, sinama din siya sa testimonya ni SPO3 Artur Las Cañas na si Sara Duterte yung reyna ng Tukhang. Siya ang nag-isip niyan, siya ang nag-imbento niyan. Kasama niya si Bato, nung si Bato noon ang hepe ng Davao City Police Station. So gano'n yun. Ito naman si Basti, gusto niyang ligasiya i-extend. Kaya noong March 22, nung nagpalit ng City Chief of Police, ay inanunsyo niya
kayong mga drogista, inanunsyo niya, lumayas na kayo sa Davao. So nangyari, nung lumabas na yon at nagsalita na si PNP Chief Benjamin Acordad Jr. at nangyari, tinanggalan na ng baril yung 7 pulis at nilagay sa freezer at kinasuhan. Ano na ngayon? Wala na kasunod na nangyaring patayan. So tapos si Baste, in-interview siya ng April 2. So kahapon, in-interview siya ng mga banateros, si Banat Bay, si Kusooli, at saka si Boss Dada. In-interview siya kung sino ba yung nagpapatay. Hindi daw siya nag-utos sa mga pulis. So nagduwag siya. Umatras siya. Wala daw siyang inutos. Naku, although inamin niya, parang sinasabi niya, yung anunsyo niya, parang anunsyo lang yon. Kailangan daw mayroong palo, mayroong spark ang kampanya para maniniwala ang tao. Kasi yan ang gusto nila mangyari. Anyway, what is important here is we have shown to the world na itong si Baste ay nagtapang-tapangan lang. Hindi naman pala totoong matapang. So, magandang umaga. Baste Duterte, Banat Bay, Gerard, Bitketalig, Bantag, ang taong madulas. Rimulya, BBM, Abalos. Okay, bye-bye. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.